Madalas kapag usapang pera at usapang yaman, negosyo ang siyempre ang kailangan. Pero paano naman natin ang ating kalusugan, di ba? May kasabihan nga, aanhin mo ang iyong sandamakmak na pera kung wala ka naman ikang kalusugan. Kung ang ating kalusugan ay at risk, palagi na rin absent na rin na sa duty at hindi natin ma-enjoy ang ating buhay. Hashtag Team Taong Bahay all the time at mas malaki ang nagagasto sa gamot kaysa sa pagkain. Ano kaya ang pwede natin gawin para mapangalagaan po natin ang ating kalusugan? Number 1, handa na ba kayo mga kapatid? At kaiponaryo, itigil at iwasan ang mga besyo. Oo. Mahilig ka bang, manigarilyo? Di ba? Ay, alam nyo kung sigarilyo ng pag-uusapan natin, kung makadalawang stick ka lang sa araw, 20 pesos na yun. Di ba? 600 naman, 7,200 a year. Mahilig ka bang uminom ng mga alcoholic drinks? O di ba? Magkano na kada bote? O mahina na rin 20. Di 7,200 na naman a year yan. Magpuyat. Gumagamit ng ipinagbabawal na, di ba? Gamot. Nako. Ay, nako, wag naman po talaga sana. How about naman yung pagkain mo? Di ba? Chinky, wala naman ako issue dun eh. Paano naman yung pagkain mo sa labas? Di ba? Pagkain mo naman masyadong matatamis. Maaalat. Nako, mga kapatid. Siyempre, pag matamis, ang ending niyan, diabetes. Pag maalat, sakit sa bato. Di ba? Mga kapatid, kung sobra-sobra lahat yan, hindi lang sa sakit ng ating tiyan, ang ating katawan, kundi pati ang ating bulsa. Kaya nga, health is wealth. Number 2, kailangan mag-control din tayo sa ating pagkain. O, di ba? Parang, siyempre, nako, lechon is life. Ang sarap. Di ba, ng mga balat, putok-batok, mga isaw sa manok with suka. Di ba? Sausaw suka. Paano naman, di ba? Gusto mo ba mag-pizza? Snack, kwek-kwek, fishball sa kanto. Nako, buffet dinner. Wow, parang gusto mo na makita si Lord. Di ba? Baka ospital lang ang ending yan. Alam mo, pagkain ng mga ganitong pagkain, pwedeng paminsan-minsan, pero hindi pwedeng adlaw-adlaw, kapatid. Okay lang kung syempre may event, pero mas malaki ang gastusin po natin pag hindi natin nakokontrol ang ating pagkain. Tatandaan mo, you become what you eat. So if you eat more, di ba, pork, you become, alam nyo na. At pangatlo, aside from health is wealth, as ang pagkain natin, kailangan mag-ehersisyo. Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing tanghali, tuwing gabi. Ay, syempre na pagising sa umaga, mag-inat-inat tayo, mag-jumping jacks, lakad, kalsada, jumping rope. Diba? Kung gusto nyo, maglinis ng bahay. Diba? Maglaba. Diba? Simpleng floor exercise lang. Hindi mo kailangan mag-gym. Nag-enroll ka sa gym, pero hindi ka naman pumupunta. Yung utak mo lang pumupunta ng gym at wala akong pinapatamaan sa inyo. Para magtatag ng di ba, magandang ating katawan, kailangan po, syempre, kilos-kilos pag may time. Di ba, ang lamig today, ang sarap kasi talagang humilata, Ay, naku, alam mo, adlaw-adlaw ang ginagawa ko, mga kapatid, nagte-10,000 steps na ako talaga. Oo. Pag wala akong gana, nagpapahabol ako sa asong mga asong medyo galit sa akin. O, yun po. Kaya kung ang trabaho mo ay pag sa social media, di ba? Nabibigyan mo ng oras yung pag-click mo ganyan, dapat naman magbigay ka rin ng oras sa kalusugan mo. Hindi dapat natin ipawala, di ba? Bahala. Maari ngayon, wala ka nararamdaman. Pero, in time, baka bawian po tayo. Kaya ulitin po natin, kung gusto natin lumusog, number 1, di ba? Sapat na pagkain, sapat na ehersisyo, at pangatlo, dagdagan na rin natin, sapat na tulog. At least matulog po tayo bago mag-alas 10. Bago mag-alas 10 ng, hindi umaga, gabi. Gabi ha? Mga kapatid, maraming salamat. Sana naman nakatulong po sa inyo. Alam nyo, kasi kung hindi natin inalagaan ang ating kalusugan, alam mo mangyari, we use all our health to gain all the wealth in our lives when we were young. But when we are old, we use our wealth to gain back our health. Kakalungkot.